inyo to, no? Yun na lang talaga yung problema ko. Kumpleta na namin yung mga kailangan. So, ngayon na kami pupunta. Uwi na kami. Yan lang talaga yung agenda namin today. Nakabihis na ako, guys. Nag-shower ako konti ng katawan kasi sobrang init. Mabilis na shower lang. Anyway, ang ating ulam mamaya, yung sea bream. Nahugasan ko na to. Yung iba, nalagay ko na rin sa freezer. Again, hindi sinigang. Paksiw na may gata. Tapos, ito yung lalagay nating gulay. Sabi ni Ed, maya uwi na siya eh. So, exactly 4 na. Mag-ice coffee ako mamaya. Gusto ko ng ice coffee. Ay, ito pala guys. Hindi ko pala napakita sa inyo to, no? Nakalimutan ko na. Yung nabili natin sa IKEA, actually, sa Ed ang nag-assemble nito. Kasi nabisi talaga ako dun sa mga, pampasalubong. So, hindi ko siya na-vlog. But anyway, dito namin siya nilagay. So, yung ref, initially, medyo madikit siya dito sa wall. So, ginawa ni Ed, minove niya konti dito para magkaroon ng space. Para dito namin ilagay itong mini pantry namin ng mga snack, ganyan, mga biscuit. Doon din yung vitamins namin para easy access. Kasi dati, andito siya sa taas. Yung mga chips, ganyan, diba? Medyo hassle siya kunin pag dito. Tapos medyo magulo din. So, at least dito sa side na to, diba? Hindi siya ganon ka gulo tignan. Yun na lang talaga yung problema ko. Yung mga pan. Pero siguro baka next year na natin yan maayos talaga. Ito, meron tayong malaking space dito kasi balak namin bumili ng cabinet. It's either para sa kusina or additional na lagayan namin ng damit. Tapos dito rin, for now, ito muna yung ginawa namin lagayan. Yung mga extra naming chair. Basta meron akong gustong gawin dito. Yeah, yun yung update sa ating bahay. So, ito, nakita nyo naman na to last time nung nag-rearrange tayo ng bed. Tapos, ito, yung ating vanity. Dito siya. Actually, ito yung original na pwesto niya nung dumating ako dito. Yan. Ito, tas yung bed. Tas yung mga bedside table. Wala pa to dati. Ay, napakita ko na ba to? Yung sa closet din. Nalagay ko na rin yung nabili natin sa IKEA. Okay. Yan lang. Yan lang. Alas 6 ng gabi, next na nga ayan, na nga isang oras. Katunayan nga kabayan kagabi, may mga natulog na dito at hinihintay na lamang na magbukas ang gate ng sementeryo ng alas 5 ng madaling araw. Sa Magulang North Cemetery, ang mga binisita sa lingkod ng kanilang sakay sa buhay. Ang ilan sa kanila mula pa sa malayong lugar, pero nakapinta na lamang ang pwelipas na itong kanto ng Aurora hanggang kanto ng A. Bonifacio sa Blooming Creek at bahagi ng Blooming Creek ang mga kamanghanak ng mga yumaong sundalo, national artist at mga opisyal.
kain na tayo. Ito na yung ating paksiw na may gata. Okay, Lord, bless us. Thank you for us and Bible today. Bless us, bless our food. Amen. Amen. Uy, yan. Buti na yung may ganito na yung mga nagmino. Sinasabi pag hindi naka-close ng maayos. Gutom na ako. Alam nyo ba? Nakakain ako ng V-Cut. Naubos ko yan. Habang nanonood lang kanina sa YouTube. Ang sarap talaga ng V-Cut na green. Anyway, let's eat guys. Dinner tayo. Sheldon? Hello, good morning! Friday ngayon guys, and sobrang aga pa. Oras natin is 6:30. Madilim pa talaga. Ay, actually, medyo lumiliwanag na. Nag-alarm ako kanina 6. Madilim pa. So, anyway, maaga tayo ngayon kasi pupunta kami ng embassy para sa report of marriage. Ngayon lang namin naasikaso to. Kasi ngayon lang namin nakompleto yung mga requirements. Kasi may mga bago sila na kailangan mo nang magpa-apostille, ganyan. Ayun, nasikaso pa sa Pinas. Buti nga available yung kapatid ni Ed, si Beth. So, siya yung nagpa-apostille para sa amin. Anyway, ayun, kumpleto na namin yung mga kailangan. So, ngayon na kami pupunta. Nag-email ako sa kanila. Any day naman daw available na pumunta doon para isubmit yung mga kailangan. So, since free naman si Ed ngayon, wala daw siyang meeting. Ngayon na kami pupunta. Para matapos na namin siya bago kami umuwi ng Pinas. So, yun yung agenda natin today. Sana matapos na siya. Sana wala nang mga additional na kailangan. Timpla lang ako ng ating coffee para mapag-coffee na tayo. Target namin umalis dito mga 8. Trinay namin i-check sa Google Maps kagabi kung gaano kalayo yung embassy dito sa amin. Nakalagay doon is mga 15 minutes. Pero gusto namin umalis na ng maaga para matapos na rin kami ng maaga. Ang nakalagay sa email, open sila ng 7:30 eh. So, sana matapos natin siya ng maaga. My God. What you want? The Marie, the bizcocho, the puff pastry, the all. Yung dalawang maliit. Ay, hindi masyadong kita sa camera. Pero medyo madilim pa. Nagba-bright kasi yung camera ko eh, kahit na medyo madilim pa. Aga naman ng mga school bus. Sa bagay, 6:30, mag-7 na. So, aga pala ng pasok nila dito. Tapos sakto na mga alas 3 nag-uuwian na. Anyway, kain tayo guys. Naka-ready na yung mga kailangan namin. Prepare na namin siya kagabi. So, ito yung ating biscuit. Meron tayong Marie. Meron din silang Marie dito. Tapos, ganun din yung lasa. Ayan. Masarap din to. Yung shape niya yung parang sa atin yung butter coconut. Masarap din siya. Ayan, i-partner sa mga kape-kape.
Tapos na kaming magbihis, guys. Alis na kami. Eksakto, alas 8 na. So, ito lang yung ating suot. Ito yung from Forever 21. Ito yung from Day to Day. Sobrang gusto ko tong pants na to. Sobrang flowy. Tapos, meron pa siyang pockets. I like it. And then, nag-shoes ako para komportable din. And then, yung bag natin, ngayon na lang ulit nandito susuotin. Yung, sa matugaling, Namshi. Ayan. Nilagyan ko siya ng tape dito. Kasi gumagasgas siya sa gilid. Hindi naman masyadong halata. Tapos siyang suot niya is blue, brown, and white din. Makeup natin, alam nyo na yan. Same. Nagmascara ako today. Wala lang. Para lang maarte. And then necklace, ayan. Yan lang yung jewelry natin. Rings, and then necklace, tapos earrings. Okay, let's go. Let's do this. Sana matapos natin today. Lahat. Sana wala nang maging kulang, mga ganyan-ganyan. Sana smooth lang. Hala, yung nalagyan ng pabango. Nag-leave na siya ng parang basa na look. Okay, bye! Tapos na kami, guys. Ito yung embassy ng Philippines. Mukha kasing mga bahay yung katabi. Yan. For OEC. Magkatabi lang sila. Okay. Pero doon talagang sobrang daming tao, tapos ang ingay. Madaming mga OFW. Kasi lahat ng parang siyang census kumbaga. Lahat ng OFW dito na may work talagang pupunta doon. Required talaga. Mabilis sana, kaso hindi naman problema, pero wala lang kasi kami dalang laptop, so hindi namin ma-edit. Konting lang naman changes dun sa form. Sabihin mo na rin yung tip nila. Ayun, kailangan sa mga lang, kung may makakanood ba nito na mag-report of marriage din, kailangan yun ng soft copy. Tapos kung may laptop kayo, kung kaya nyong dalhin nyo na. Meron namang doon, nagpiprint tsaka nagpo-photocopy. So, yung pag-edit lang. Sa phone pwede naman siya, pero nag-download pa siya ng pang-edit. So, kung may laptop kayong dala, better sana. Sa report of marriage na form, kung ano yung information, kunwari yung sa amin, name ng parents, kung ano yung exactly nasa birth certificate, yun yung ilalagay. Kasi yung mali namin, kinompleto namin yung middle name ay yung nasa birth certificate. Initials lang. Ayun, kailangan exactly the same. So, yun lang naman. Since may apostille na rin yung mga namin, walang problema. So, ayun, tapos na. Tapos bayad na. Ay, cash. Very important. Cash lang sila dyan. Hindi sila tumatanggap ng card. So, mag-prepare kayo. Kung meron din kayong barya, prepare din kayo ng barya para sa photocopy. Ayun lang, yung mga tip namin. Mabilis lang naman siya. Maayos naman sa loob. So far. Or siguro dahil hindi pa ganun kadaming tao. Pero, oras tayo pumunta, mga 8:30 kami doon. Mabilis lang. Mabilis lang siya. Wala pang 9:30. Kung tama lang sana yung info namin. Magkabigay, tas double check. Tas yun na yun, bayad na. Sabi, intay daw ng mga 1 month. Tapos, magsisend sila ng message na ready na. Tapos na tayo. Uwi na kami. Yan lang talaga yung agenda namin today. Pwede na magtrabaho kung may trabaho ka. Pero tapos na sila eh. Buti mababait yung mga doon. Mga staff. Mababait yung nandun. Kasi mas magulo talaga dun sa kabila. Siguro dahil mainit ng ulo. Sobrang gulo. Kahit yung guard, yun na ata yung pinakamabait at pinakamalumanay na Very, guard na makikita mo eh. Very accommodating nung hindi ata siya Pinoy eh. Hindi Parang feeling ko hindi. Natuto lang silang, kahit nga yung secure na yung security guard, hindi yung Pinoy. Pero alam niya yung mga basic, kaliwa, pinto.
Mga basic Oo, Tagalog. tapos nagpupo din siya. Kaliwa po, pinto, diretso. Kahit dun sa kabila, mga hindi rin Pinoy, pero marunong din mag-Tagalog. Ganun din. Mga Cute din. required na hindi Siguro. Dun. Pero yung lalaking isa dun sa may Ah, sa oo, passport, yun sa medyo passport. seryoso si kuya. Hindi naman siya galit, Buti hindi pero tayo seryoso lang talaga yung ano. Sa ano siya dun sa mga nawalan ng passport. Sabi Tapos sa yung inyo, kausap ingatan niya, niyo 2 yung beses na passport. nawalan. Sabi niya, ingatan niyo yung mga passport niyo. Alaga talaga ng passport. Kita mo nasa Malaysia tayo. Grabe. Ilagay mo na lang talaga sa loob ng brief para hindi mawala. Mawala na lahat ng gamit mo. Huwag ng passport. Anyway, yan na. Success ang ating agenda today. Uwi na tayo. At least hindi na tayo bumalik kasi yung unang plan natin i-edit, i-print sa office, babalik. Pupunta sana siyang office nila, doon siya mag-edit, tapos magpiprint. Medyo malayo naman. Buti meron na doon. Si kuyang ano, kakatakot eh. May Sino? mga tattoo pa eh, yung nasa ano. Nagpo-photocopy? Parang nakakatakot pag tinanong ka kung Ilang copies? Buti ko na sabihin 30. Pan pag isa lang. Sayang yung effort niya eh. Bahay na tayo, guys. Luto ako ng fries. Gutom na eh. Ito yung fries na nabili ko nung punta ko ng Red Mall ng isang araw. Okay na yun. Mabilis lang ito ma-air fry eh. Actually, nag-fries din kami kahapon. Bago mag-dinner, nag-fries. Masarap din naman siya. Kasi maninipis ka nga dyan. Yung last na binili namin, medyo mas mataba dito. Anyway, lalagyan ko to ng itong cheese powder. Tapos, sausaw natin siya sa mayo na may ketchup. Kain tayo. Next one? Ito, po kang kutsara.